Pagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po, minsan pa, tayo po ay maghaharal ng kanyang salita ayon po sa Biblia. Ano po? Yan. Purihin ang Panginoon. Tayong manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nakakasiyasat ng lahat ng bagay. Na may gawa ng langit at lupa. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral upang sa ganon kami po'y mabusog sa iyong mga salita. Sapagkat ang iyong salita ay aming pagkain, pangkaluluwa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa libro ng Josue, sa 24. Ito po, basahin ko, medyo mahaba. Tsaga-tsaga, ano? 24:14 ng Josue. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at panglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan, dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Ayun. Yung po palang mga Diyos-Diyosan, sa mga ninuno pa nila galing. Ibig sabihin, yung mga ninuno ng mga taong ito na tinutukoy ni Josue, yun po ay naisalin po hanggang sa panahon nila. Pasalin-salin. O, maliwanag po, ano? Sinasamba ng inyong mga ninuno. Anong sabi ni Josue? Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Kasi, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Yung pong Diyos na binabanggit po, small d, mga Diyos. Ibig sabihin, mga Diyos. Ibig sabihin, maraming mga Diyos. Small d. 16, sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Small d na naman po. 17, si Yahweh na hating Diyos, capital letter, ang siyang umango sa atin sa pagkahalipin sa Egypto. Nasaksiyan din namin ang mga kababalagan ginawa niya upang tayo maingatan saan man tayo makarating at maligtas sa mga kahaway sa mga bansang ating dinahanan. 18. Pagdating natin, pinalaya ni Yahweh sa lupahing ito ang mga Amoreo na nilirahan dito. Kaya kay Yahweh din rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Capital letter yung Diyos. Referring to true God. 19. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at siya'y mapanigbubuhing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. 20.
kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos, small d, ng ibang bansa, kapopohotan niya kayo at parurusahan. Hindi niya pangihinayangan lipuling kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari iyan, kay Yahweh kami maglilingkod. 22, sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. 23, sinabi muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. 24, sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Amen. Diyan pinakita po ni Josue, ipinangaral niya ang Diyos. Sabi niya, kung ayaw niyo maglingkod sa Diyos, kay Yahweh, pero ang aking pamilya maglilingkod ako kay Yahweh sa Diyos. Pero yung mga tao, naaalala nila ang kabutihan ng Diyos. Parang ngayon pong panahon natin, araw-araw iniingatan tayo ng Diyos. Isipin nyo, matulog kayo, hindi kayo nagpapasalamat sa Diyos. Iingatan ang inyong pagtulog. Pagdating ng umaga, gigisingin kayo ng Diyos. Taglay ang buhay at lakas ng galing sa Kanya. Kahit hindi kayo nagpapasalamat. Nagpapasikat siya ng araw para sa lahat. Nagpapadala siya ng ulan para sa lahat. Nagpapadala siya ng magandang panahon para sa lahat. Lahat ng yan nararanasan natin, bigay ng Diyos. Yan ang nasaksiyan ng mga taong bayan sa panahon ni Josue. Kaya, ang sabi niya, o sige, sumumpa kayo, o sumaksi pa sila. Nasa Diyos lamang kami maglilingkod. Kaya sabi ni Josue, itapon nyo yung inyong mga Diyos-Diyosan. Ito po yung mga ribulto na galing pa po sa kanilang mga ninuno. Isipin nyo po yan. Kasi po, hindi pwedeng paglingkod sa Diyos at saka sa mga Diyos-Diyosan. Kapag ganun po ang ginagawa mo, ay hindi po papayag ang Diyos. Talagang magagalit. Kaya nga sabi niya, parurusahan kayo, hindi kayo pangiinayangan ng Diyos. O, tignan nyo po, ano? Ano sabi niya? Ito, sa 24:20, kapag tinalikuran ninyo siya at maglingkod kayo sa mga Diyos, small d, ibig sabihin marami, mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa, kapopohotan niya kayo at parurusahan. Hindi niya pangiinayangan lipuling kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Hindi pala manghihinayang ang tao, lipulin ng kanyang mga nilikha, tayong mga tao. O naalala niyo po yung kay Moises, nang gumawa po si Moises ng baka, gintong baka, gawa sa ginto pilak. Sa panahon na nagpagawa po sila. Oh, anong ginawa nila? Ito ang nagligtas sa atin, magpiesta tayo bukas. So nag-celebrate sila kinabukasan, sabi ng Diyos kay Moises, so yun ang taong bayan, matitigas ang ulo. Sandali, napakadali nilang limutin ako, sabi niya. O anong ginawa niya? Yung oras na yon, ilan na namatay? 23,000. Nang dahil lang po sa pagsamba nila doon sa ginawa na lang gintong baka sa panahon ni Moises. Yan po ang kinkwento po ni
ni Apostol Pablo. Tignan nga natin, nakasulat po sa Korinto yun eh. Tignan natin, ano po, biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako gumagamit ng kodiko o anumang sulatin. Basta po pagka dumating sa isip ko, ayun. Yun po ang aking binubuklat. Ito ano. Okay, bas medyo mahaba pero tsaga-tsagahin po natin ano. Dito po sa chapter 10 ng unang Korinto. Yung sinasabi ko yung baka sa panahon ni Moises, ano? Unang Korinto chapter 10 verse 1. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. Ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng hulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. 2. Sa gayon, nabautismo silang lahat sa hulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. 3. Kumain silang lahat ng isang pagkain espiritual. 4. At uminom din sila ng isang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. 5. Gayon may hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ito na po, ano? 6. Ang lahat ng mga nangyari ngayon ay babala sa atin upang huwag tayong magangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. 7. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkahinan at maginuman at tumayo upang, ano po sabi? Umupo ang mga tao upang magkahinan at maginuman at tumayo upang magsayaw. 8. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. 9. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. 10. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. 11. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo naman ay mabubuhay, tayo namang nabubuhay ngayon, mga uling araw ay maturuhan. Yun. Kaya pala, yung nangyari ka sa kina Moises noon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, yung ribulto. Ilan ang namatay? 23,000 sa loob ng isang araw. Yan po sinasabi ni Josue, hindi kayo panghihinayangan ng Diyos. Kita nyo po, sino po lumikha sa 23,000 na yon na namatay? Ang Diyos. Sino lumikha sa atin? Ang Diyos. Panghihinayangan ka ba ng Diyos? Ay hindi. Kung ayaw mo sumunod, kagaya nila. Yun yung kasaysayan ni Moses sa Old Testament, sa Exodo, na kinwento naman ni Apostol Pablo.
naisulat para kanino? Para sa atin ngayon, sabi ni Pablo. Para sa atin ngayon, turuan tayo. Anong sinabi? Huwag natin silang gayahin. Ano sila? Nagpista, nag-celebrate, inuman, kainan, sayawan. Hindi po ba yan ang larawan ng piyesta? Oh. Kapag dumarating ang mga kapistahan dito po sa atin, hindi ba gano'n ang nakikita nyo? Inuman. Ano pa? Sayawan. Oh. Kainan. Kaya ingat po tayo. Huwag natin silang tularan. Ito po, nagbabadya na naman yung ganyan. Oh. Nagbabadya kasi January po ngayon. Maraming mga kapistahan ng January. Oh. Especially yung mga hindi naman sa pamimersonal. Santo Niño, Nazareno. Oh. Hindi po ba ganun ang tanawin? Kung ano yung tanawin panahon ni Moises, yun din ang tanawin sa panahon natin. Yung mga piyesta sa mga baryo, piyesta ng mga santo, mga santa. Oh. Hindi po ba ganun nangyayari? Oh, doon po sa amin nun. Nagpipiesta rin po kami. Oh. Anong pinagpipiesta? Yung mga patron saint ng bawat lugar. Oh. Ano po nakikita namin? Inuman. Sayawan. Oh. Away. Ba't hindi makikipag-away? Sinaniba ni Satanas. Ang iniinom nila nun, puro markang demonyo. Isipin mo, kasi po nun, mura yon. Malaking tipid, sabi nila. Kaya markang demonyo na lang ang ating iinumin. O sa tatak pa lang ng alak, markang demonyo na eh. O pagkatapos ng inuman, ano? Ala na. Demonyo na. Away, gulo. O, ano po yan? Mga tradisyon yan. Mula pa sa kanilang mga ninuno. O yung mga panahon ni Moises, panahon pa ni Josue. Kaya pinakikita lang ni Josue yung nangyari noon. Na yung 23,000 hindi pinanginayangan ng Diyos sa isang araw. Kaya sabi niya sa mga taong bayan, hindi rin kayo pangihinayangan ng Diyos. Bakit? Marunong magalit ang Diyos. Anong sabi niya? Ulitin natin yung sabi ni Josue. Sa Josue 24:20. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos, mga Diyos, small d, maraming Diyos, ng ibang bansa, kapopuhutan niya kayo. Marunong po palang mapuhot ang Diyos. At parurusahan, namamarusa pala ang Diyos. Hindi niya pangihinayangan, lipulin kayo. Sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Ano yung paglipol? Pagpatay. Nilipol po 23,000 sa panahon ni Moises, sabi ni Apostol Pablo. Yun po palang nangyari nung kay Moises, isinulat pala yun para tayo turuan. Tayong mga nabubuhay ngayon sa huling araw. Tayo po yun. Nasa last days na po tayo.
ng ating panahon. Kaya para sa atin nababala po yun. Pero nangyayari ngayon, walang pagbabago ang tao. Naturingan po silang mga taong reliyoso, pero baligtad ang ginagawa nila. Sinabi na nga ng Diyos, huwag kayong gagawa ng mga ribulto, imahen. Hindi po ba maliwanag yan? Oh. Basahin nga po natin, kung ipinag-uutos nga ba ng Diyos ang mga tao na huwag gagawa ng mga himayen o ribulto. Ganito po nakalagay sa Biblia. Ito, sabi nga nila gasgas na yan. Kahit na gasgas, importante po ito. Ito'y babala. Kasi kung gasgas man itong talatang ito sa inyo, sa amin hindi. Kasi napakahalaga nito. Pinatunayan ng Diyos, 23,000 isang araw. Yan dahil sa paglabag nila dito. Sige, sabihin yung gasgas na ito. O sabihin ninyo, sa lumang tipan yan Yung iba, ganun pang katwiran nila. Sa lumang tipan yan. Hallelujah. Ibig ba sabihin ng Diyos sa lumang tipan, iba yung Diyos ngayon? Sa ating panahon? Isa lang po yan, yung Diyos noon. Siya rin ang Diyos ngayon. Siya rin ang Diyos sa in the future. Wala pa tayo, Diyos na yan. Nandito na tayo, Diyos pa yan. Wala na tayo, Diyos pa rin ang Diyos. Huwag nyo sabihin sa Old Testament lang yan. Ang salita ng Diyos para sa lahat ng tao, hanggat meron taong buhay at tumiinga. Kaya meron pong pangangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Ganito po ang nakasulat. Exodo 20. Ang sabi rito, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Salita ng Diyos ito 2. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkahalipin. Ito po yung sinasabing paglaya ni Josue naman, yung tao na sinasabi ng mga taong bayan sa kanya na pinalaya tayo. Ito po yun. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ibang Diyos. Yung small d. Anong sabi? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yun ang sabi ni Josue. Ang Diyos ang ating paglingkuran. Ngayon, mamili kayo. Yung mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno, ang inyong paglilingkuran sa dakong ito. Sabi ni Josue, ako hindi. Ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Mamili kayo, sabi niya. Pero, ano sabi niya? Hindi kayo panginginayangan ng Diyos. Lilipulin niya kayo. Matalim yun. Kaya sabi nila, hindi kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ng aming mga ninuno. Kaya wala kami maglilingkod. Saksi po kami. Sabihin pa nila kay Josue na pinupo po na si Josue. 4. Huwag kang gagawa. Yung paggawa, bawal pala. Yung salitang huwag, salitang pahutos yan. Nag-uutos ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang gagawa ng imahen o anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran
ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbuguing Diyos. Hindi ba yung sinabi ni Josue yan? Ang Diyos ay mapanigbuguing. Jealous God. Oh, sino nagsabi ron? Ang Diyos pala. Sinabi lang ni Josue, sinabi ng Diyos sa harap ng taong bayan. Tuloy. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikahapat na salinglay. Ayan. Yung kasalanan ng magulang, ito po yung may hirap. Sisingilin ng Diyos. Hanggang ikatlo, hanggang ikahapat na salinglay ng iyong pamilya. Bakit po naging ganon? Samantalang bakit hindi naman po sila gumawa ng kasalanan? Bakit sila po ang mananagot sa kasalanan ng kanilang mga magulang? Alam niyo po ano? Traditionally, hindi po ba yung mga tradisyon sinasalin-salin ng mga magulang sa kanilang mga anak? At yung anak naman sinasalin sa kanilang mga anak. At yung mga anak, yung apo, sinasalin sa mga anak ng apo. Ganun po. Kaya sisingilin, sabi ng Diyos. Dapat, kung mahal mong magiging lahi mo, lahi ng mga apo mo, huminto ka. Ikaw mismo putulin mo na yan. Kasi masama yan. Oh. Problema po, yung mga leader kasi nila, hindi tinuturo itong talatang ito eh. Hindi nila sinasabi sa mga tao, pati yung mga kahapo-hapuan nyo, mananagot. Kung matapang lang sila, magsabi sa kanilang mga tagasunod o parisyoner, matatakot din sila eh. Kaya nung magsalita si Josue, anong sabi nila? Sa Diyos lamang kami maglilingkod. Saksi kami. Susumpas pa sila. Pero ngayon yung mga reliyon, bakit hindi nila masabi yan? Liglig! Liglig! Mukhang pera. Kasi pag sinabi nilang masama yan, lalayasan sila, wala na, liglig, liglig. Yan ang totoo. Ang maraming mga simbahan nabubuhay ngayon sa pera. Hindi ko sinasabing masama ang pera. Pero sa Biblia, sa Biblia, huwag mong gawin Diyos ang pera. Kasi nagiging Diyos din yan sa mga tao. Ang dapat mong gawin, mangaral. Mangaral. Kung may magkaloob, edi praise the Lord. Kung may tumulong, praise the Lord. Pero huwag nakapokus sa pera. Ang misyon ng Panginoon nakapokus sa kaligtasan. Hindi ka kayang iligtas ng pera. Sabi sa Biblia po, kahit gaano karaming yung pera, babasahin natin mamaya, nasa 49 ng Hawit. Tapusin muna natin ito. Exodo, chapter 20, verse 6. 6 naman tayo pupunta, no? Tapos na tayo sa 5. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlay ng mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. Oh. Sino pong makaka-receive ng pag-ibig ng Diyos? Yung tumutupad. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang gagawa ng imahen. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang sasambahin.
Oh, ang titigas ng ulo ng mga tao po. Wala namang kasalanan yung mga parishioner kasi yung mismong leader, hindi niya sinasabi kasi yan. Kaya dyan na po lumitaw yung sandamakmak na mga born again Christian kung tawagin. At yun ng mga born again Christian naman po, yan din na sinasabi nila. Yung ginagawa ninyo dyan, yung nagpo-prosesyon kayo, nagbubuhat kayo ng mga rebulto. Hindi tama yan, masama yan. Galit pa itong mga nagpo-prosesyon Meron po ako napanood sa television. Malakas ang loob ng taong yun. Sinabi niya, yung ginagawa ninyong ganyan, hindi maganda. Kinuyog Sabi ng Diablo, yan, kuyugin nyo yan. Kinokontra tayo yan Naalala ko nung araw. Patay na po yung nagsabi sa akin ito Patay na rin po yung nagdala sa akin noon. Meron po nga akong kakilala noon. Nung buhay pa yun, nasabi niya sa akin, magpunta tayo sa aming probinsya. Hindi ko na po sasabihin sa probinsya. Basta probinsya, no? Di nagpunta naman po kami. Ang layunin po, kasi nandun yung nanay niya, meron po sakit, na bukod sa masiyara sila ng Word of God, ang isang purpose pa, para may pag-pray po sila. At saka at the same time, makadalaw sa kanyang mga kamag-anak. Ano po? Sa kanyang kamag-anak. Di nagpunta po kami sa probinsya, malis po kami ng madaling araw dito. Sana 2 days kami mamamalagi doon. Sa madalit salita, naroon po kami, nakarating po kami ng mahayos. Praise the Lord. So, nung simulan ko po yung pagsasalita ng tungkol po sa Diyos, nagbabasa po akong Biblia kasi may dala akong Biblia. Hindi po nagustuhan ng kanyang bayaw. Yung bayaw niya, patay na rin po ngayon, Hindi niya nagustuhan yung yan, binasa ko yan sa kanila. Kasi Katoliko sila. Kasabi-sabi niya, ba't hindi ka magpunta ng simbahan? Pangaralan mo ang pare. O, kita niyo po. Sa tingin niyo po ba? Ako, hindi po ako titulado. Ano lang po ako? High school graduate. Nakatuntong man ng kuleyo hanggang second year lang po. Wala na. Kakausapin mo yung pare 10 taon yata nag-aral sa seminarista yan. Anong tingin ng pare sa akin? O baka sabihin niya, Totoy, marami ka pang kakaning bigas. Nung araw, meron po akong Bible study, isang retiradong judge. Hindi ko naman po alam na doon sa isang lugar na pinuntahan ko po, may nakakilala po sa akin. Sabi niya sa akin, brother, anin mo nga si nanay dyan sa bahay na yan. Kasi matanda na po yun. Na pangaralan ko siya. Siyaran ko siya ng Word of God. O sige ka ako. Sa madalit salita, kinausap ko po yung matanda. Yung po pala retirado siyang judge. Abang tinatalagay ko po nakasulat sa Biblia. Aba, ang gusto niya yatang mangyari, siyang masunod, hindi po yung Biblia. Bakit po ganon? Ang tingin ko sa kanya, kasi retirado siyang judge Siguro sabi niya, retirado akong judge, ikaw ala ka man natapos, sinuturuan mo pa ako. Parang ganon po ang senaryo. Kaya sabi ko sa kanya, sige po, kung gusto niyo po, yung gusto niyo, hanggang dito na lamang po tayo kasi ako, may nagsabi lang po, na-share ko po sa iyo ang salita ng Panginoon. Dahil hindi niyo po gusto, kasi ang nangyayari, parang gusto niyo. Hindi naman po pwede yun. Na yung gusto mo,
siya ang ating susundin, samantalang may Biblia naman. So, isa pa, meron pa ako naalalang isa. Isang, yung pinuntahan po namin sa probinsya, ano po, balikan ko lang, bago ituloy itong isa. Di, imbis na kinabukasan kami uuwi, na-visit po yung nagtangay sa akin doon. Sabi niya, kakakailang namin ng tangali. Halika na, umuwi na tayo. Nagulat ako. Bakit ka ako? Kala kong bukas tayo uwi. Hindi na, ngayon na. Yung oras na yun, umuwi po kami. Kasi, masama rin ng ugali na napunta namin bayaw niya. Ano po? Kasi po, yung bali kapatid niya, na nandoon po sa probinsya, dahil babae po, yung may trabaho po, yung asawa niya, at yung asawa niya, seaman naman. Siyempre, kung sino po yung kumakayod, yun po nasusunod. Kaya nababaliwala po yung kanyang anak. Kaya sa visit niya siguro, tara, uwi na tayo. Yun ding oras na yun, umuwi po kami. Mga ilang araw lang po, nabalita ko, namatay siya, inatake. Yun nagsabing, ba't hindi mo puntahan niyang pare? Ayun. Inatake at namatay ng ilang araw. Kaya sabi sa akin nung nagdala sa akin doon, yung kanyang asawa, ayun, patay na yung nagsabi sa yung puntahan mo ang pare. Ngayon, tuloy tayo. Yung isa naman nahalala ko po, meron po siyang kapatid na gusto ko siya siyaran. Sa kakalakad-lakad ko, sabi niya, puntahan mo na kaya yung kapatid ko. Yun ang isiyaran mo. Saan siya nakatira ka ako? Binigay niya po yung address. Sa madalit salita, hinanap ko. So, nakita ko naman sa biyaya ng Diyos. Bagamat medyo nahirapan din po ako, pero nakita ko. Pero nagulat po ako. Nilatagan po ako ng Biblia, English, Tagalog. Nilatagan ako ng mga libro nila. Miyembro pa wala siya ng Jehovah Witnesses. So, ginamit ko po sa kanila yung Biblia nila na pinamimigay ng Jehovah Witnesses. Nasupalpal po sila sa akin. Sila mag-asawa kasi umalo pa yung ang kausap ko lang yung lalaki. Sabi ko, kaya po ako nagpunta rito kasi kausap ko yung kapatid mo. Ang sabi ng kapatid mo, sharean po kita ng Word of God. Ngayon, kaya ako nandito. Sumausaw yung babae. Parang gustong mas magaling pa sila. Biroy niyo po, nilabasan ako ng sari-saring babasahin nila. Ang lalapad ng mga libro nila. Ng mga Jehovah Witnesses. Sabi ko nga po, nabiro ko. Pwede bang hingin ko itong isang libro? Ay, hindi, kanya, mahal yan. Yun po. Na-checkmate sila sa madalit salita sa kanilang kadaldalan. Yung Biblia rin po nilang ginamit ko. So, sagot niya sa akin, magbuhat ngayon, huwag ka nang pupunta rito, ha? Yun na po yung uling salita sa akin ng lalaki. Na matanda na rin. Naritiradong seaman naman. Makita nyo, seaman siya. Ako, wala naman akong inabot. Kaya siguro sabi ko, kasi seaman mas mataas. Saka may edad. Kaya, yung salita ng Diyos, pag hindi mo sinunod, hindi kanya pangiinayangan. 23,000 po ang hindi pinanginayangan ng Diyos dahil sa hindi nila pagsunod sa kanyang utos na huwag gagawa. Nagpagawa sila ng mga ribulto. Dahil nakita nilang nagtagal si Moises sa itaas, sabi niyang mga tao, nahinip. Nagpagawa po sila ng ribulto. Yun po yung pinag-celebrate nila ng fiesta. Yun ang kinuwento naman ni Pablo para sa ating mga nabubuhay ngayon. Tayo pong mga nabubuhay ngayon, mga Pilipino, si Pablo ay apostol ng mga Pilipino. Until po kasi tayo, hindi tayo Hudyo. Siya po tinalaga ng Diyos upang mangaral sa ating mga
hindi udyo, mga kahintilan. Kaya tandaan nyo po, kailangan tiyakin nyo po ang inyong pananampalataya kung nakasalig po sa turo at aral ng ating Panginoon Diyos. At kung hindi naman, at nalaman mo naman yung totoo, na yung palang reliyon mo, mali pala, iwanan mo yung mali. Ako po lagi ko sinasabi, ayaw mo lumipat ng reliyon, huwag mong gagawin kung ayaw mo. Pero yung maling paniwala mo, iwanan mo na yun, itapon mo na. Gaya ng mga Diyos-Diyosan, ano sabi ni Josue? Itapon nyo ngayon ang inyong mga Diyos-Diyosan. Yung kanina po, yung nabanggit po tungkol sa pera na gusto kong sabihin, hindi ka naman talaga maililigtas ng pera mo eh. Kung perang pagbabatayan, ano po, kasi hindi po perang pinagbabatayan dito. Ang yung pananampalataya. Ano? Tignan po natin ano. Basahin lang natin ano. Kaya ingat po rin kayo ano. Hindi naman po parang pagmamayabang. E biyaya lang ng Panginoon Diyos na binigyan po ako ng ganitong klaseng regalo ng Diyos. Na mahilig po ako mag-share ng Word of God. Lagi po ako may dalang Biblia upang i-share. Wala naman pong masama kung i-share mong Word of God eh. Bakit yung mga madaldal dyan, marites, kung tawagin, pinakikinggan mo eh, marites nga yun eh. At yung mga marites, wala rin po silang pag-asa sa kaligtasan. Anong nakalagay po dito? Ito, 49 ng awit. Bawat isa ay makinig ang sino paman. Kahit saan naroon, ay makinig ang nilalang. Tayo po yung nilalang ha. 2, kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang maiirap at mayayaman. 3, ito ang aking sasabihin, salitang may karunungan, upang isipang iahayag mahalagang mga bagay. Sa 6 po, mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumahas ang pag-iisip. 7, hindi kaya na sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. 8, ang bayad sa kanyang buhay ay alagang sakdal tahas. Gaano man ang kahalagang awak niya, hindi sapat. 9, upang siya'y mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan na hindi na mapasadlak. Ayun po ano. Kaya yung mga pera din po, wala po yan. Yung nasabi ko kanina. Kasi po, kling-kling, kling-kling. Kaya hindi po nila nasasabi sa kanilang mga tagasunod dyan. Kasi po, yung perang makukuha nila. Isipin mo, kung ilang libo yan, mga deboto, sabihin mo, oy, masama yan, parurusahan kayo ng Diyos. Pag hindi ka nilayasan yan, o alimbawa, 1,000 deboto na lang, magbigay na lang mamiso, di 1,000 piso pa rin yun. Pera pa rin yun. Kaya hindi po nila masabi yung totoo dahil sa kling-kling, kling-kling. Hindi po, hindi pera. Sabi ko nga po, kung mayroong magbigay ng pera, di praise the Lord, may magamit. Siyempre, bilang mangangaral, saka kukuha ng pagkain mo. Kung may magpakain, di praise the Lord. May magpakain, praise the Lord. Kung wala, kung may magbigay naman sa iyo ng, sabi mo ng offering, o love offering, andog,
O pwede mo namang gamitin nyo para sa misyon mo. Hindi mo namang ginagamit sa kawalang yahan eh. O, purihin ang Panginoon. Kaya po yan lang ang malaking problema. Hindi mo mapaglilingkuran ang dalawang Diyos, sabi ni Jesus. Pera o Diyos. Kasi pag sa Diyos ka talaga, bahala ang Diyos sa buhay mo. Yan po totoo. Ang Diyos ang magpo-provide sa iyo. Amen. Kaya, sabi nga po nung isang born again na pastor na narinig ko, sa radyo nung araw, sa FEBC, wag na kayo mag-ipamiesta, sabi niya. Tama nga rin naman yun. Bakit? Yung piyesta na yon, iniukol nila sa kanilang mga patron saint. Ganyan po ang piyesta, selebrasyon, pagdiriwang. Ano po? Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na nireveal mo po sa amin sa gabing ito, sa pagkakataong ito. Sapagkat ang iyong salita ay tunay na mapapanaligan namin. Yang mali, talagang mali po sa iyong paningin. Yung kasaysayan kay Moises na hindi mo pinanginayangan yung 23,000 na isang araw lang po. Kung yun nangyari noon, pwede pong mangyari sa aming panahon. Sapagkat ikaw ang Diyos noon, ikaw rin ang Diyos ngayon sa aming panahon. Panginoon Diyos, kung yung mga nanonood ng video ay may mga karamdaman, pagalingin mo po sila. Kung meron namang iba't ibang mga kabigatan ng buhay, yung paghahanin po sila. Salamat po sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Minsan pa, kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ang ginamit ko pong Biblia ngayon ay Biblia ng mga pastor. O amen. Praise the Lord. Ano po? Ayan. Kaya hanggang dito na lamang, kaibigan. Yan, kaibigan. Alam mo naman siguro. Like and share. Kayo naman na sharean. Share. Share ng share. Malay nyo po, makatulong kayo, ano? Makatulong kayo. Opo, totoo po yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag. Malay ninyo, kakashare ninyo, maraming naliwanagan. Di po ba? God bless us all. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen.